Rankings sa mga pinakamalalakas na bathala. So, mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Anyway, base nga lang pala to sa mga pinakita nilang laban or kung gano'n sila kapasabog, ganun. Si Batalumang Keros. So, kaya ko nasabi na ang pinakamahirang bathala ay si Keros. Number 1, hindi niya kayang kontrolin yung kapangyarihan niya. Number 2, ang tanging kapangyarihan niya lang is makapagwasak. Pero pagdating sa digmaan sa mga labanan, number 1 talaga si Keros. Dahil dun nga pala malakas yung kapangyarihan niya. 6th place, si Cassiopeia. Mas malawak yung kapangyarihan ni Cassiopeia. Pero syempre, hindi kagaya ng ibang bataluman. Si Cassiopeia, hindi siya sinilang na bathala. Pero mas malakas naman yung kapangyarihan niya kaysa kay Keros. Kasi nga si Cassiopeia, kahit papano, kaya niyang makagawa ng mga kung ano-ano. Number 5, si Arde. Hindi talaga pinakita yung totoong full powers ni Arde. Lalo't diba nga nung 2016, napaka-konti ng screen time niya kumpara kay Aether. Anyway, number 4, Aether. Yes, I think mas may kapangyarihan si Aether kesa kina Keros, Cassiopeia, and Arde. Yes, kaya siyang tapatan ni Cassiopeia pero hindi siya kayang talunin ni Cassiopeia. Lalo't sa mga laban nila, di ba, parang ang laging panalo si Aether. May mga tulong lang talaga lagi si Cassiopeia. Base lang naman yan sa one-on-one nila. Number 4, si Emre. Yes, kinayang sumpain ni Emre si Arde at si Aether. And I think mas malakas talaga si Emre kesa dun sa dalawang bataluman. Tsaka diba ilang beses niya nang tinalo yung dalawang yon. Number 2, si Gargan. Ang bathala ng kadiliman. Wow. Hindi siya natalo ni Arde at ni Emre. Pero nung dumating si Aether, dun lang siya natalo. So ibig sabihin, kailangan pa ng 3 bathala para makulong si Gargan. Pero nung si Emre lang, hindi kinaya ni Emre. Nung nagkampiyan si Emre at si Arde, hindi pa rin. Kailangan talaga ng tulong ni Aether. And number 1, si Batalumang Halia. Yung sandata niya, yung dahilan kung bakit natalo ni Emre, si Aether at si Arde. Yes, napaka-unfair nito kasi nga hindi pa talaga natin nakikita yung full powers ni Halia. Pero kung napanood nyo lang naman yung isang episode sa Encantadia dati, yung patakas na si Cassiopeia at si Emre, di ba dapat pipigilan yun ni Aether? Kaso humarang si Halia, talagang ganyan yung parang sa tio. Walang laban si Aether Dai. At sa mga nangyayari ngayon sa Encantadia, wala talagang bataluman ang kayang tumalo ngayon kay Gargan. Pero isa lang talaga yung naiisip ng karamihan na kayang makatalo kay Gargan, si Batalumang Halia lang. Kung si Gargan bathala ng kadiliman, well, si Halia naman bataluman ng liwanag. So I think mas makapangyarihan talaga si Halia kaysa kay Gargan. So kayo kung gagawa kayo ng rankings nyo sa mga pinakamalalakas na bataluman sa Encantadia, ano ang pagkakasunod-sunod nyo? So based lang yun sa inyo ha, sa inyo. So ako, based lang to sa akin.